Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogod, Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1 minuto pasado ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Upay nga aga. Sa tanan nga maabot nini nga nga Sibya, maparadyo man or sa ato nga Facebook Live. Mga kaigsunan, adlaw karon nga Huwebes, Mayo 22, tuig 2025. Og welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita sa Riyon 8. Ang programa nga Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga higala sa niusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Yes mga higala, kamusta ang inyong adlaw nga Huwebes? Pagkapaspas sa ato nga panahon, hapit na usab mapupos ang kinatibukan nga buwan sa Mayo. Naot ang tanan anaa sa maayo nga kahimtang, padayon nga anaa sa maayo nga panglawas. Pasiuna nato nga update mga higala sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, sa kasamtangan. Nagpakita na gyud sa nga kahayag si Haring Adlaw. Promising kumbaga ang ato nga adlaw nga Huwebes, apan dili gihapon magkumpiyansa,
No, kay susama kagahapon, the entire morning, grabe kainit sa panahon. Apan pagtungtong sa mga udto na mga higala, mga launa, no, kalit nga ni bundak ang kusog nga pag-uwan. And in fact, kagabi, aduna paghihapoy pipila ka mga pagataligsik, no, ang nasinati sa entero probinsya sa Southern Leyte. So ato nga pahinumdom sa mga adunay lakaw, no, nining adlaw nga Huwebes, musulod sa trabaho, no, adunay mga personal nga mga buluhaton gawas sa panimalay, dili malimot sa pagdala sa inyong nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon. And of course, ang kanunin nato nga pahinumdom, magdala usab og tubig, no, aron magpabiling hydrated kaliwala nining init nga panahon. Heat index mga higala forecasted nga for the province of Southern Leyte posible nga maabot sa 38 degrees Celsius, no, ang masinati nga heat index sa probinsya karon nga adlaw. Medyo dili kayo ingon nga init kumpara sa uban nga nabutang gyud sa danger na nga category apan kinahanglan gihapon ang kanunay nga pag-amping. Karon nga buntag mga higala, ato nga makauban gikan sa Radyo Pilipinas Borongan at Dayan Camplon, gikan sa Radyo Pilipinas Calbayog at Suzette Pretenso o gikan sa Philippine Information Agency partikular dinhi sa Southern Leyte mga kaigsunan, Sir Bong Pidalino, maghatod sa mga kalambuan, mga labas nga balita nga nahikay para sa karon nga adlaw. Patusa pa sa mga detalye mga higala at usa nga paminawon ng ilang mga pasiyo ng impormasyon palabot sa mga lugar nga ilang gitutukan. Unahon nato mga higala, biyahe kita padong Borongan City. Maghatod sa iyang mga pasiyo nga impormasyon live gikan sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga at Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Dayan, good morning. Yes, good morning, Kuya Aljon. Maupay nga aga. Nga dito rin mo mga kaupad nga da istasyon ating mga partners nga da engineering side nga na sugad man SM Sardine Dolas. Good morning gihapon. Miso sa maupay nga aga nga nga gihapon iton mga kaupad da istasyon. SM Sir Gina Navalon and the Sir Bong Pidalino. Good morning from the Philippine Information Agency. Pagsugad man iton PIA Regional Head nga da kan Sir Ian Arento, good morning. And abugos ka person ito na DYS team, Amon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanako na partner, didi naman Master Control, Engineer Ala Queen, at din Camplon, iton kabakyang ha aton mga sister stations sa bagpatin mga sumat, particular naman tikang didi probinsyahan Eastern Samar. And of course, matikang ito natin mga partners, ha, production team, tikang kandate Pen Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Daisy Lalos sa Belizar. Yan ang atak na dito in City of Borongan and maupay na ito kasirak ni Mr. Sun. Medyo, cloudy, hintala. Talala, 30 degrees Celsius iton heat index ang gintig ng epektohan air temperature at 27 degrees Celsius with 84% relative humidity. Ngayon may adalaguti ay nga tsansahin pag-uran yan hiton alas 9 nga da kaadlawoy. Nga diton ka alas 12 aada ha 20%. Ngayon magpapabilin 28 degrees Celsius iton air temperature. Salit yan ang mapaso ito na panahon, andam ito mga panangga, andaman panangga hamatindi, nga sirak ito adlaw para maiwasan ang iba-ibang heat-related illnesses. Update pag taga-tubig, guray man na paabiso to na Borongan Water District para hin water service interruption. So far, okay ito na awas didi particular na hamon istasyon DYES Barangay Alang-Alang. Power supply naman, advisory, tikang Eastern Samar Electric Cooperative. Kanina nagkamay-ada kami pagparang mga 10 to 15 minutes nga pagparang hadto na kuryente. Around 6:40 in the morning.
Pero waray man paabiso adton Eastern Summer Electric Cooperative para hin interruption han sabing oras. Okay nala waray gihapon pag-iha. Nga nagpapabili lagi hapon ito naka-schedule naman nga interruption niyan hituan na kalup in between 5 to 6 in the morning. Yan, darahaton necessary works dito ka Taft Solar three-way switch Barangay San Rafael, Taft, Eastern Samar. So itong mga affected areas na bugos nga probinsya Eastern Samar. Mga substations sa Borongan, Taft, Kinapundan, and Balanghiga. So good man, may ragihapon na ka-schedule nga power interruption niyan hiton Sabado nga adlaw, May 24, alas 8 agang nga ka alas 5 hiton kalup. Pero nga to ini hiton may Kinapundan na. Parts ito na Kinapundan, Salcedo, Mercedes nga Nagiwan. So nga to hasor nga dapit ano? Ikanin ito ni sa Melco South Area official Facebook page. Di naton pagdudumaraon ng activity para hining interruption, replacement of damaged insulators, reconductoring of primary line from 2 to 4 conductor bar along Barangay Talangdawan, Salcedo. Sugod man, vegetation line clearing within the backbone lines nga rehabilitation of rotten wood pole. So nga to ni hiton sur nga dapit nga naniyan naman hiton alas 9 hitaga nga ka alas 12 ton kalup may ada scheduled power interruption yan nga May 22 Thursday nga adlaw. Dini naman na City of Borongan, particular na barangay, tikang barangay Campisaw Crossing, near Elementary 2, Barangay San Gabriel, Borongan City. Vegetation clearing sangkay, gikan ito na pa-power advisory from the Eastern Summer Electric Cooperative Central Area Office. Yan, so far amon ton mga scheduled power interruption. So tagam na lang kita ito tigda nga pagparang hito naton kuryente hamang nga nasabi nga oras nga pet sa gihapon. Otrohon tanala naman sangkay para buwas nga adlaw ton special recruitment activity nga pagbubuhaton Borongan City Hall lobby. So crediting information from the PESO Borongan City. May hiring aton Price Gas Incorporated alas 9 hitaga nga ka alas 5 hiton kalup. So buwas lang ni sangkay di naton ginbibiling nga mga or aton bakante nga mga posisyon. Plant refiller, production trainee, sales supervisor, sales clerk, sales associate, delivery sales representative, delivery sales rider, and heavy vehicle driver. So nag-offer hirahin direct employment, competitive salary, healthcare insurance, may nagihapon leave benefits, performance reward system, life insurance, career opportunities, and growth, retirement benefits, ngan iba pa. So niyan hiton buwas nga adlaw, May 23 sangkay. So good man from the PESO Borongan City gihapon, urgent hiring gihapon ito Nature Spring Borongan branch. Di naton bakante nga mga posisyon, sales driver, salesman, helper nga na merchandiser. So aton mga interesadong aplikante pwede ka magdirekta nga dito ni Rabuhatan, Circumferential Road, Barangay Balod, Borongan City. Attached gihapon aton mga qualifications and requirements posted. Ipinaagi ito ng official Facebook page han PESO Borongan City. Yan, nagpaparayo niya na aton Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test yan ang adlaw May 22. Dito naman Eastern Samar State University para aton Officer Candidate Course han Philippine Army, Armed Forces of the Philippines. Salit pahimulos yan aton mga interesado pwede po masyada directly nga to iton Eastern Samar State University bitbit aton requirements. So di kaya contact information kay Staff Sergeant Aldrin Fabe.
Yan, peace and order naman, generally peaceful nga dito na particular na city of Borongan, palibot ito na bugos nga probinsya Eastern Samar. Oras nga 13 minutos na nakalabay, alas 8 na aga, din naman natin mga lari uluhan, nahikayhan bugos nga persahan DYST. LGU Borongan na magtutukod hin task force para atubangan ang epektuhan restriction San Juanico Bridge. Sobra mil nga senior citizen habong to ito na artetche. Kinarawatan umentadong social pension han gobyerno. Nga na DSWD8 padayon hapagpadangat hin bulig ha mga stranded ha San Juanico Bridge. Iniyaw katong detalye niyan pagbalik phase 2 aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Kuya Aljun. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Ate Dayan sa mga pasiw na nga impormasyon and sa makausapa, good morning sa atong mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan sa panguna sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Oras na to mga higala alas 8:15 na sa buntag. Oy, good morning ta sa atong suking itig paminaw. Good morning kang Ma'am Lindsay Cotanda Tikoy. Nagpaminaw ka nato karon pinagi sa atong Facebook Live. Daghang salamat ma'am. Likewise sa atong kaubanan nga frontliner nga si Miss Dalia Abiera Orita, kinsa nga diri pa shout out sa iyang pamilya didto sa Island of Fire. Oras nato alas 8:15 ato na nga paminawon mga kaigsunan lain pa nato nga sister station magatud usab sa iyang pasiw na nga impormasyon live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Maupay nga aga Ati Suzette Pretenso. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Suzette, good morning. Yes, good morning. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Na mga salamat Kuya Aljun Nanongan. Maupay nga aga madyong buntag sa bugos nga para sa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngayon mo pa nga aga lewat sa aton kaupod sa Borongan, Eastern Samar. Good morning, Ate Dayan Camplon. Ngayon sa bugos nga para sa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mo pa nga aga liwat sa aton kaupod aton kasugbong sa Presidential Communications Office. Mo pa nga aga kan Sir Bong Peladino naton mga kaupod tikang sa Philippine Information Agency Southern Leyte. Ngan sa bugos nga para sa Philippine Information Agency sa pagpamuno sa naton Regional Director Sir Rian Arento. Yes, sa ngaran sa nato na acting station manager, Hinaro Novelon. Ako ni mga kaupod yan ang huybe sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. So dide, update kita sa panahon sa syudad San Calbayog. So pareha sa Borongan nagpapasirak si Mr. Sun. So maupayan panahon natin dide, nga mostly sunny kita sa pagkayanaan atong temperatura. Inaada na sa 29 degrees Celsius but it feels like 37 degrees Celsius. Ngan parehas gihapon sa Borongan, may dagyapon kita nakikita nga hitaas or medyo gurugutegad la siya a little bit of percentage sa pag-uran mga noronian nga kulop ada siya sa 14% nga chances san pag-uran mga ada sa alas 12 san udto to 4 p.m. Mao nga maging ready kita nala. So medyo mapaso ngan may the chances ang pag-uran mao nga siguraduhon naton nga kita nagiinom sa tubig ngan may ada kita gihapon sa mga dara nga payong kapote o dira nga ni kalo para kung mag-uran man in case san pag-uran mapoproteheran naton an aton kalugaringon. Linabi na sa yan nga panahon nga medyo nakikita naton medyo uson sakit diba? Siya ni an epekto man god sa unpredictable weather diba? Mapaso sa aga pagkakulop medyo nag-uuran-uran. Mao nga again proteheran naton aton kalugaringon para makalikay kita san sakit. So
So parte sa naton mga utilities dada sa syudad San Calbayog and Calbayog Water Company Incorporated good news kay waray sira nagpagawas sa nabiso sa low pressure to no water. Good news gihapon para sa aton mga konsumidores sa aton electric company dito sa Calbayog nga dito sa Samar and sa Malco 1 in waray gihapon nagpagawas sa abiso sa pagkaparong sa kuryente. Lugod nga kulop in gininaguran ang bag-ong 20 MVA nga substation. So hinaut unta nga pinaagi sa sini nga substation nga bag-o nga ginabrayan mas maging maupay pagod ang paghatag sa serbisyo sa Malco 1. So dito sa syudad San Calbayog, update kita sa mga truck in nagpapabilin na gihapon nga horohitaas ang pila sa naton mga truck. So asya man good ini naging impact nga naging epekto sa weight restriction limit dito sa San Juanico Bridge. Oo, sa aton nga ni pakighimang raw kan Vicente Candido and supervising trade officer specialist sa DTI Samar. So sumala sa iya kakulob sa durante pagka-meeting sa local price coordinating council may dasira nakitaan nga pagitaas sa pipira nga produkto sa karne. So may adagyapon kasi kita mga supply sa karne nga natikang sa Tacloban o sa Ormoc sa Leyte. So mao iton nga medyo may adagyapon sa more movement sa price sa aton mga karne. So iton ang rason an sa weight limit nga iton nga nag-iihaliwat nagkakamayada sa delay sa pag-deliver. Mahitungod nga although pagtikadi ko nun nera kami daman sulod an era truck in ginpa-prioritize sira pero pag tibalik waray na sulod and truck pag na-unload na dito sa Calbayog so napila sira kay diri na sira priority So mao iton nga naging diskusyon kakulop sa LPCC meeting miskan apisar nga waray na sulod maging priority gihapon sa pilan ini nga mga truck nga nagdadarasan mga importante nga mga commodities sugad san pagkaon So syad to sa mga mabiyahe pa Tacloban, pa Leyte so kinahanglan gud naton nga magplano linabinasan sini nga weight restriction limit sa San Juanico Bridge. Parte naman sa ton peace and order dito sa syudad San Calbayog. So nagpapabilin gihapon ang Calbayog City nga generally peaceful. Ngan by the way, good news sa ton mga fur parents dada. Oo, kay may ada ang City Veterinary Office sa mga serbisyo So magkakamay-ada sira sa libre nga spaying nga neutering sa naton mga kalalakinan ngan kababayin-an nga ayam ngan misay. Oo, ini pagklaro sa City Vet nga exclusive. Oo, eksklusibo la ini para sa mga residente sa syudad San Calbayog. So, ang free spaying, nga neutering, pagdudumaraon sa Calbayog Convention Center sa Lunes, May 26, tikang alas 8 san aga, kutob alas 4 san kulo. Sa mga fur parents dada, avail ani nga serbisyo kay mahal bayaan pagpa-spay nga pagpa-neuter sa aton mga private nga mga veterinary clinics. So ini at least libre ba? Oo, dako nga tipid para sa aton. Alright, adi naman ang mga nahikay, ang mga laray uluhan dide sa RP Calbayog. Sa Malco 1, gin-inaguran ang bag-o nga 20 MVA Karayman Substation. Local Price Coordinating Council sa syudad San Calbayog utro nga nagmeeting para sa pagproteher sa mga konsumidores sa epekto sa weight limit sa San Juanico Bridge. Samtang 19 nga Farmers and Fisherfolk Association sa Northern Samar nakakarawat assistance pinaagi sa BLESA program. Ngan presyo sa imported nga bugas sa merkado sa Calbayog City nagpapabilin nga horohitaas, Mayor Raymond Uy nagmando sa hugot nga pagpatuman sa maximum suggested retail price.
ayaw ka mo pagparong sa niyo mga radyo, nga ayaw ka mo pagbaya sa niyo Facebook Live, nga YouTube Live, kay ato nini ilalatag nga mga detalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. And by the way, kaupod naton sa Master Control, Sir BOS Sir Louie Alalon, si Kuya Israel Gonzalez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Suzette sa imong mga pasiw na nga impormasyon, and good morning sa mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog sa panguna sa atong acting station manager Sir Jane Navilon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 na sa buntag. Dili na kita maglangan mga higala ato sab nga paminawon ang pasiw na nga impormasyon gikan sa Philippine Information Agency, partikular sa PIA Southern Leyte. Mayong buntag kanimo Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Bong, good morning. Mayong buntag sab Sir Aljon Malot ug sa atong mga kauban sa buhat diha sa DYSL Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Ug usab mayong buntag diha sa Burungan ni Ma'am Dayan Camplon ug sa atong mga kauban sa buhat, mga ka-PCO matod pa diha sa DYES sa Burungan. Good morning sab diha sa Kalbayog sa atong kauban si Ma'am Suzette Pretensio sa DYOG Kalbayog. Kung karon pa may nagkauban na ni Ma'am Suzette ni higayon na. First time nga nagkauban mi sa on air. Mayang buntag sab sa atong mga suki gud gayong tigpaminaw, dili mahingpit ang ilang adlaw. Kung dili sila kadungog sa inadlaw yung mga tulumanon, labi na kining Good Morning Eastern Visayas, no? Sa bisan asa man kamo karong mga gutloan himutang dinhi sa silangan nga Kabisayan, maayong buntag kaninyong tanan atong panginaot nga sa kanunay ana kamo diha sa kapiskay sa inyong panglawas. Bisan pa sa atong pulga sa panahon nga mokalit-kalit lang og buwan ug init. Apan diri sa maasin ining higayuna, slightly cloudy atong panahon kay mataganon og unya na adlaw o sa mo pasilong ang adlaw sa bagang lagom sa panganon. O di sa kaligayan nga dunay taligsik o ginagmay nga mga pag-ulan kanang gitawag og ulindahaw. Napagi maslaw nga binasayaan ng gagmay ulan, dawa-dawa. Mao man day kununay panganan ng anang kapino na gyud kayong ulan. Mao ra basap kinuon kanay maka padangat o mga sakit sa lawas, no? Labi na itong mga vulnerable gud kayo busa magdagyo dagpayong o kalo sa bisan asa man atong lakaw ng mga mahinungdanong mga lakaw. Sa kaimtang sa peace and order diri sa dakbayan sa Masin, padayon na atong kabalisan sa pagsulbad ini mga PT robberies. Mamanguno na ilhanan nga ang usa ka lugar naka-attain na, nakaabot na og level of progress kay mosaw sa gagmay mga kawat. Although gagmay apan og ang tapuko na nato tanan dinagko na sa ipon. So inana lang ang sitwasyon diri. Samtang sa tibok probinsya atong nasayran pinaagi sa ilang Facebook page sa Southern Leyte Police Provincial Office, nag-inspection na sila sa mga disaster related nga mga ekipo ug mga tools nga sarang magamit. Simbako padong na dumata sa buwan sa Hunyo, ting bagyo na ba ng mga buwana. Mahinaw nga dili magamit kanang mga disaster tools, no? Apan di mo ginato bantayan kung magamit na gyud. Nagpahibaw usab ang SLPPO nga padayon pa ang gun ban nining higayuna hangtod pa sa June 11. Wa man tay problema kay wa man tay pusil. Apan kadto liging na ada mo kumpiyansa kay manakop gihapon na sila. Karong adlaw sa diha atong ipahibaw sa mga tigpaminaw nga ug makalugar mo sa atong live stream unyang hapon alas 2 natay kapihan sa PIA Southern Leyte ang atong mahimong guest taga SSS Social Security System Masin City Branch. Atong pakisairan gikan kanila ang labing unahing mga proyekto, programa, mga kalambuan gikan sa SSS. So unya ng hapon alas 2 adto lang sa PIA Southern Leyte FB page. Mao naman ay atong portal pagpadangat sa atong mga impormasyon nga buhi. Sa mga kalambuan nga atong na hipos,
LGU Libagon nakadawat og 3 million pesos livelihood grant pinagi sa DOL Integrated Livelihood Program kundi ILP. Memorandum of Agreement kunmuwa alang sa pagpalit sa probinsya sa baratong bugas andam na. Ang mga detalye angay ang atangan sa atong mga suki gud kayong tigpaminaw o tigtanaw balik sa ikaduhang hugna ning Huybison nga episode sa tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Bong sa imong mga pasiuna nga impormasyon. And again, good morning ta sa kinatibukang puwersa sa Philippine Information Agency sa panguna sa atong regional head Sir Rian Arinto. Mga kaigsunan, ang uluhan usab sa mga balita nga nahikay sa tibok puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa karon nga adlaw. Inyong atangan pagbansay kabahin sa pag-andam sa mga residente sa Kabilian, Southern Leyte panahon sa meransiya gisugdana. Pagso Southern Leyte nagpahigayon og pagbansay mahitungod sa Abaca Disease Management. Southern Leyte State University kun asa Lasiu misalmot sa 2025 International Physical Education Convention. Mga opisyal sa PLGU Southern Leyte nagtigom alang sa second quarter meeting sa Medical Nurses Scholarship Program og mga kalahi sub-project sa lungsod Sanhawan, Southern Leyte gisusi. Kanang inyong atangan uban sa mga balita usab nga nahikay sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug PIA Southern Leyte kay sa mga pagbalik kompletong detalye ang among ihatod. Dili lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 na sa buntag. Padayon gihapon kamo nagpaminaw ning atong programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa niusang pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Dinig punto mga higala dili na kita maglangan ato na nga paminawon ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay para sa adlaw nga Huwebes, Mayo 22, 2025. Atong unahon atong balikan ang atong kauban sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan.
sa makausapa. Maupay nga aga at idayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Utro, damang salamat Kuya Aljun Malot nga na good morning, Franz Navariete Probe. Thank you so much ito na comment. God bless gihapon. Para siya nga sumat na hikayhan na DYS team, LGU Boronga na magtutukod hiyan na task force para at bangon ang epektohan restriction San Juanico Bridge. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat nahan lokal nga gobyerno ang pitad agud atubangan ang epektohan temporaryo nga restriksyon han paggamit han San Juanico Bridge. Ka-opisyal nga pahayag ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, pinaagihan iya Facebook post, ginpahibaro niya nga nagkamay-adahin importante nga meeting Mayo 20, kaupod ang mga opisyal han LGU, Department of Trade and Industry, gan mga representante han Chamber of Commerce. Tuyuhan meeting ang pag-andamhan syudad kontra ha posible nga pagkaapektuhan supplyhan pagkaon ngan iba pa nga panguna nga mga produkto tikang hatakloban nga amo ang panguna nga distributor han Borongan. Kumo resulta na pagdesisyonan han mga sektor nga magtukod hin espesyal nga task force. Ini nga grupo in magbabantay ha pag-abutan supply, magmo-monitor han presyohan mga produkto, ngan magtatagad dayon kung may mga problema, may kalabutan han tulay. Dugang pa iginuundong gihapon ang regular nga kooperasyon han LGU, upod han mga suppliers ngan retailers, base mapadayon ang hapsay nga distribution han mga produkto ngan malikayan ang dako nga epekto ha ekonomiya han syudad. Ginpahinamdom ni Mayor Agda ang publiko nga magpabilin nga kalmado, likyan ang panic buying, ngan sumarigla ha opisyal nga impormasyon tikang ha LGU. Ini nagpapakita han andam nga aktibo nga liderato han LGU Borongan, base masiguro ang kaupayan han nga tanan. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Alright, it is RP Calbayog. Antes kita nga magpadangat sa aton siyahan nga balita. Aton ana ihatagan aton pakikiramay sa aton kaupod sa Radyo Pilipinas nga si Sir Michael Rogas siya inbumaya na sa aton kalibutan nga niniya post pala just now sa aton Radyo Pilipinas nga Facebook nga Instagram page. So kita inakiramay sa bugos nga pamilya ni Sir Michael Rogas nga kita ay nagpapasalamat sa iya serbisyo sa iya pagpadangat sa boses san kamatuoran dide sa Radyo Pilipinas. Alright, para sa aton siyahan nga balita dide sa RP Calbayog. Sa Melco 1, gininaguran ang bag-o nga 20 MVA Caraymanas Substation. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Gininauguraran ang 20 MVA Carayman Substation sa Samar 1 Electric Cooperative sa Melco 1, ang pinakadako sa bugos na rehiyon ug may kapasidad mag-supply kuryente sa bugos na syudad San Calbayog. Sa iya mensahe, ginpuri ni Alcalde Raymond Uy ang sa Melco 1 sa pag-establisa sini nga bag-o nga pasilidad nga usa nga dako nga petad para mapaupay ang serbisyo ug malikayan ang hilawig nga brownout o power interruptions sa syudad. Dugang pa sa Alcalde, may 8 nga barangay pa sa syudad nga diri pa konektado sa linya san kuryente. Ginhangyo niya sa Melco 1 nga tagan ini pansin ug kitaon ang paggamit mga alternatibo nga solusyon sugad sa renewable energy. Sa tubangan sa mga opisyal ug bisita, ginaghatliwat ni Alcalde Uy ang mga kalbegnon nga padayon nga magsuporta sa lokal nga electric cooperative ug iba pa nga proyekto sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin diri sa Southern Leyte,
LGU Libagon nakadawat og 3 million pesos nga livelihood grant pinagi sa DOL Integrated Livelihood Program. Naangkon sa lokal nga pangagamanan sa lungsod sa Libagon ang kadilad 3 million pesos pinagi sa DILP nga programa sa DOLE kon Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program. Ang nasoy nga livelihood grant maghatag og pundong puhunan alang sa 24 ka mga individual nga livelihood proposals o unom ka group livelihood projects sumala pa sa namantala sa ilang social media page sa LGU Libagon. Ang mga beneficiaries naglakip sa mga mag-uuma, mananagat, Women's Association, vegetable growers, mga self-employed, solo parents ug man pang mga pundok, samtang mga project proposals naglakip sa egg layering, fishery production, grocery store, tables and chairs rental, dressmaking, hog racing, street food vending kung mamaligya og sudan, rice retailing og sari-sari store, ingon man motor car parts and supplies. Ang 3 million pesos DILP grant gidawat ni Simeon Husay kawani sa Municipal Treasurer's Office sa Libagon sa seremonyas nga gihimo dito sa Tacloban pagka Mayo 1. Sa mensahe ni DOL Regional Director Atty. Dax Villaruel atul sa maong kalihukan, gipadayag niya ang pagpasalamat ngadto sa mga local government units nga naghatag og assistance pinaagi og livelihood grants ngadto sa mga pamilya o sa komunidad. Ang buhatan sa DOLE buot pamutanyag og dugang pundo alang sa mga livelihood programs sa umabot kun magmalampuson lang ang mga paningkamot sa mga hingtungdang nakadawat. Dugang pamahayag ni DOL Regional Director Villaruel. Sumala sa nasairan ang DILP unahilan sab nga kabuhayan program nagtingwa pagtabang sa mga tabanganan nga mga tao ug mga grupo aron makasugod sila sa ilang livelihood project pagpa-expand kung pag-upgrade sa naana nga proyekto o subling pagsugod sa mga proyekto kay naguba gumikan sa katalagman. Sa labing ulahing pag-follow up na to, kalabot nining maong DILP grant, wala pa ma-award nga to sa mga hingtungdan, pagkinikaroon sa LGU Libagon kay napay mga kiniliging gobyerno, naghampang mga proseso ang pag-timanon, pag-hikayon. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa unang balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod pagbansay kabahin sa pag-andam sa mga residente sa San Juan Southern Leyte panahon sa merensiya. Gisugda na ang detalye sa report ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Gisugda na sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kun MDRMO ang pagpaligon sa kaandam sa mga lupyo sa San Juan Southern Leyte sa panahon sa merensiya nitong Martes, Mayo 20. Kini pinaagi sa pag-abli sa mga pagbansay sama sa basic first aid, basic life support o CPR training nga gipagayon sa Southern Leyte State University kun sa San Juan Campus. Una nang ipasabot sa nasing buhatan nga kabahan ng mga aktibidad silang padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa kaandam sa komunidad o kapasidad sa pagresponde panahon sa emerhensya. Pag-isab kini nga makabugnaw og grupo sa mga trained individual nga mahimong makahatag og dinalian nga tabang panahon sa katalagman, mga aksidente o medical emergencies sa komunidad. Ang masayran nga ang basic life support o BLS naglangkob sa mga pamaagi nga ginahatag sa mga first responder, healthcare providers, sa mga public safety professional alang sa mga pasyente nga makasinati og cardiac arrest, respiratory distress o obstructed airway. Naginahanglan mga responder o kahibalo sa kanas sa cardiopulmonary resuscitation, paggamit sa automatic external defibrillators o pag-release airway obstruction sa mga pasyente bisan unsa pa ang ilang edad. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa mong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Halain pa ang sumat na hikayhan DYS team sobra mil nga senior citizen na bungton Arteche kinarawat han umentado nga social pension han gobyerno. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas Report.
Inabutin 321 nga kablas ng mga senior citizen na bungtuhan RTC Eastern Samar ang kinarawatan na doble nga social pension ng gobyerno pinaagi ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD ha payout nga gindumara municipal gym kakulop nga adlaw Mayo 21. Ang distribution ng tag 6,000 pesos nga pension in parahan first and second quarter hininga tuig 2025. Iniinggit pasilitara ni Mr. Ryan Carlo Esguera, Program Development Officer han Social Pension Program han DSWD Field Office 8. Antes palaron ang kwalipikado nga social pensioners ang nakantidad tag 1,000 pesos kada bulan usaanay nga halipot nga oryentasyon nga open forum ang gindumara pagklaro partehan implementasyon hini nga social pension program han gobyerno. Pinaagi han Republic Act 11916 One Social Pension for Indigent Senior Citizens Act. Inumento ha 1,000 pesos di ka 500 ang kada bulan nga pensyon han mga kwalipikado nga senior citizen han nasod. Laki pangging ko konsiderar nga indigent senior citizens ang maton kategorangan nga may sakit, waray permanente nga pangita, wara nakakarawat nga suporta tikang ha mga anak ug waray pension tikang nga Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office ug Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, Ate Daisy Lalosa Bilizar, ang detalyang balita. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balik dide sa RP Calbayog, Local Price Coordinating Council sa siyudad San Calbayog, utro nga nagmeeting para sa pagproteher sa mga konsumidores sa epekto sa weight limit sa San Juanico Bridge. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa pagproteher sa mga konsumidores kasumpay sa epekto sa 3 katonelada nga weight limit sa San Juanico Bridge, ginpamunuan kakulop ni Mayor Raymond Uy ang meeting sa Local Price Coordinating Council nga ginatenderan sa DTI Samar, mga opisina sa syudad, sektor sa negosyo nga iba pa nga importante nga stakeholders. Katuyuanan sa meeting nga hisgutan ang epekto sa weight restriction sa transportasyon sa mga produkto, partikular ang matikang sa Leyte. Gintukibliwat ang panginahanglan sa kooperasyon agud mamintinar ang supply sa merkado ngan mapanalipdan ang interes sa publiko. Sa interview sa Radyo Pilipinas Calbayog kan Vicente Candido, Supervising Trade and Industry Development Specialist sa DTI Samar, iya ginpahayag nga usa sa mga problema nga ginkakabarakas sa mga wholesaler ngan retailers sa karne mawan pagkaatrasado sa delivery tungod sa mga truck nga naapektuhan sa halabang linya sa mga port. Como solusyon na pagharampangan ang pag-request sa Philippine Port Authority o shipping lines nga hatagan prioridad ang mga truck nga nagdadara sa essential commodities. Gindiskusyon gihapon ang plano nga pag-alsa sa truck ban sa syudad base makaghatag lugway sa mga truck nga nasulod nga nagawas. Lakip pa ang mahugot nga pagpapatuman sa price tag law nga ginkikita nga importante yana nga panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 46 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa laing kalamuan, gigandari sa PAA Southern Leyte, muwa alang sa pagpalit sa probinsya sa baratong bugas, andam na. Naandam na ang Memorandum of Agreement kun muwa aron mopalit ang lalawigan og bugas nga sarang ibaligya sa kubos nga presyo tag 20 pesos ang matag kilo. Kini ang gibutyag ni Erwin C. Pangu sa Provincial Agricultural Services Office kun PAGSU. Umandayon sa piniliay sa pagkalunes Mayo 12, gihikay na dayon ang muwa alang sa maong transaksyon. Sinag kanayon dihang nahinabi sa Philippine Information Agency. Paliton sa probinsyal nga pangagamanan ang bugas sa tag 33 pesos ang kada kilo o gibaligya kini sa publiko sa tag 20 ang matag kilo. Ang diferensya sa gubangon sa Food Terminal Incorporated FTI ingon man sa mga musalmot nga local government units nga mao ang probinsya matud pa ni C. Siya nagalaom nga dunaon niya hingpit nga guidelines of mechanics
ipagawas ang Regional Agriculture Office kung unsaon ang pamagi o mga proseso sa pagbaligya sa maong barato nga bugas. Samtang si Governor Damian Mercado miluwat na og pamahayag nga mopalit ang probinsya og bali 30,000 kasakong bugas o nga gihanay na ang dokumento sa pagpalit alang niini. Ang maong lakang gihimo isip pagtamod sa kasuguan ni President Ferdinand Marcos Jr. kinsa mituma na sa saad nga mabaligya sa kamerkaduhan ang barato apan di kalidad nga bugas. Ilabi na alang sa mga gagmay nagkita o sa mga nagsweldo sa minimum wage. So malapan ng merkado. Ipagtuman ang maong galihukan ilam sa binting bigas meron na subsidized rice program nga gipasigdahan sa Department of Agriculture uban sa Food Terminal Incorporated ug nunod usab sa aktibong pagpaluyo sa mga local government units. Gikan sa PIA Southern Leyte, Pong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga balita, pagso Southern Leyte, nagpahigayon og pagbansay mahitungod sa Abaca Disease Management. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Report. Ang Provincial Agricultural Services Office kon pagso sa lalawigan sa Southern Leyte nanguna sa pagpahigayon sa Abaca Disease Management Orientation o Training kaniadtong Mayo 20 hangtod 21 ning kasamtangang tuig sa Old DPWH Function Hall sa Dakbayan sa Masin. Katambayayong sa pagso ni mong kalihukan mao ang Agricultural Training Institute Eastern Visayas ug ang Philippine Fiber Industry Development Authority Regional Office 8 lakip na ang city government sa Masin. Tumong nini nga masangkapan ang mga mag-uuma sa Abaca sa kritikal nga kahibalo o mga teknik sa pagdumala og pagbukong sa Abaca Banchitap virus nga usa sa mga makatakod nga sakit. Ang head sa Technical Assistance Unit sa PhilFIDA 8 nga si Engineer Jonathan Riambonanza uban sa iyang team nagsilbi nga mga nagunang resource speaker alang sa pagbansay. Gihatagan na gibugaton ang mga manungtarong gawi sama na lamang sa pagmintinar sa limpyo nga mga umahan, pagraf or pagsunog, isip labing epektibo o labing gamay nga gasto nga mga pamagi, labi na sa una nga mga yugto sa impeksyon. Dugang paniyana, gihisgutan usab ang paggamit sa mga kemikal. Ang mga musunod nga orientasyon ipahigayon usab sa lungsod sa Bontok ug Sugod ug pagasundan usab kini sa St. Bernardo Hinunangan. Kini magdala og kahibalog kahanas nga sa mas duol o mas daghang komunidad nga nagtanom og Abaca sa tibok probinsya. Sa kadua ka adlaw ning maong pagabansay ang mga partisipante mipaingon sa Barangay Kansuring alang sa field demonstration og hands-on nga paggamit sa mga pamaagi sa pagdumala sa sakit. Uban sa lig-on nga kolaborasyon ug aktibo nga partisipasyon gikan sa mga stakeholders, kini nga inisyatiba nagtakda sa dalan padulong sa usa ka mas himsog ug mas lig-on nga industriya sa Abaca sa lalawigan sa Southern Leyte. Balita gikan sa Provincial Government sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa mong report, si Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Ang kadugang pangasumat, DSWD-8, padayon hapagpadangat hintambulig, nga daha mga strandi sa San Juanico Bridge. Ang Department of Social Welfare and Development of Field Office 8 nagpapadayon hito ng pandistribuerhin na food packs. Ngan bottled water nga mga individual nga nagka-stranded haddara haton travel restrictions nga gimpapatuman ha San Juanico Bridge. Padayon to nira distribusyon nga mga truck drivers, porters nga niba pa nga mga nagkaapektuhan nga mga biyahero darahin nga restrictions haluyon structural concerns sa nasabi nga tulay. Sobra 500 family food packs nga 17 teka container in 6.6 liter bottled water at tuwan ay pandistribuer na. Ang nasabi nga mga individual nga nanginginahanglan kadagmitan nga tambulik. Ang mga beneficiary ginassess o ginoprofile pinaagihan na Family Access Card in Emergencies and Disasters. Diyan pinaagi hinini baruan na ton level na panginhanglan pagkaon nga na tubig han beneficiaryo. Ang Quick Response Team or QRT nasabi nga ahensya
nagpapabilin nga nakaaktibar kapag siguro ito na padayon nga koordinasyon ng mga affected local government units or LGUs. Gan ma-facilitate ito on timely resource augmentation ng mga impacted areas. Ini nga detalye na hikay ipinaagihan na DSWD Eastern Visayas. Anaton oras, may na nakita 53 minutos na ang nakalabay alas 8. Good morning, Eastern Visayas! 19 ang mga Farmers and Fisherfolk Association sa Northern Samar nakakarawat assistance pinaagi sa Bless Program. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Northern Samar. Sa padayon nga paningkamot sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar nga mapaswag ang panginabuhian sa mga parauma o parapangisda, 19 nga asosasyon ang nakakarawat bulig pinansyal ilarom sa Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Bless Program o sa nga flagship program sa probinsya nga nakatutok sa pagparigon sa agrikultura ug pagpangisda. Maabot 1.9 milyones pesos ang kabugusan nga bulig nga gindistribuer sa mga benepisyaryo kundiin kada asosasyon ang nakakarawat tig 100,000 pesos nga gagamiton sa pagpalit sa mga kagamitan, makinarya o iba pa ang panginhanglan para mapauswag ang irang mga negosyo o pagkakakitaan. Ang seremonyal nga distribusyon sa mga tseke ang gindumara como parte sa selebrasyon sa Farmers and Fisherfolks Day. Base sa gobyerno probinsyal, katuyuanan sa Bless Program na suportahan ang mga asosasyon sa pagtindog sa mga micro-enterprises, paghatag sa panginabuhian sa mga miyembro o paghatag duro-diretso nga kita para sa ira pamilya. Sa pagpaabot sini nga bulig, naglalaom ang PLGU nga mas mapapahilawig pa ang sakop sa Bless Program para mas damo pa nga barangay, asosasyon o komunidad ang makabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa dugang panato nga balita, mga opisyal sa PLGU Southern Leyte nagdigom alang sa second quarter meeting sa Medical Nurses Scholarship Program. Para sa kumpletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nagtigom ang pipila ka mga opisyal sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte alang sa second quarter meeting sa Southern Leyte Medical Nurses Scholarship Program. Naseran, nagipangunahan ang tigom ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kinsang chairperson sa Committee on Return Service sa maong programa. Nakasentro ang meeting sa padayon nga paningkamot aron mas mapaligon ng pagpatuman sa scholarship program, ingon man ang pag-review sa performance sa kasamtangan ng mga scholar niini. Gitingwa sa probinsya nga ang programa magpabilin nga hiuyon sa misyon niini nga mao ang pagsuporta sa mga tinunan kinsang buot mamahimong health professionals nga dunay pasalig sa pagserbisyo sa katawhan sa Southern Leyte. Mahinumduman nga una na nga gianunsyo sa probinsyal nga panggamhanan ng subling pagpandawat og aplikasyon alang sa Medical Nurses Scholarship Program. Mamahimo nga maka-apply ang mga tinunan kinsang nikuha sa kursong medicine o nursing. Gipasabot ang mga interesado sa pagbisita sa buhatan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Nga operasyon libre turi Eastern Samar Provincial Hospital pagdudumaraan. Nagpapahimat ng Eastern Samar Provincial Hospital nga magkakamay-adahin 5 kaadlaw nga operasyon libre turi. Yan ang atirabot nga Mayo 26 Lunes nga dito na 30 Biyernes iton. Yan ang ato'y 2025. Ang mga interesado pang magpaturin kaulangan magpalista ha ESPH Emergency Room Malasakit o pwede tumawag ha numero 0969-45
0917-559456. Ini nga panrehistro nagtikang nato na Mayo 8 nga magtatapos nga rito na Mayo 23. Samtang kikinahanglan naman nga magdarahin na tagtulo ka kopyahin government issued ID or live birth certificate han pasyente nga na PhilHealth ID or live birth certificate han kag anak nga naginahangyo nga may adopted nga miyembro han pamilya adto na mga pasyente. An mapanurin magtitikang alas 8 han agang an magtatapos alas 4 hiton kalapa. Kada adlaw ini 100 or sa kagatos nga pasyente 50 agang an 50 kalapa. Kundi in first come first served basis lagi hapon para hadton mga listado. Impormasyon na hikay ipinaagihan ni Eastern Samar Provincial Information Office. Meron lang kita 2 minutos sa mag alas 9 nga na din hinaman tinitiklo pa ito naman partisipasyon parahan pa na Webes ng edisyon han Good Morning Eastern Visayas program. Thank you so much. Sugod man, syempre doon natin mga news contributors tikang production team DYES Ate Pen Pumida and Tati Daisy Lalosa Belizar. Ang araton bagus nga person DYES team amon station manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon administrator buboy nga nanaka na partner di Master Control Engineer Alquin. Ate Dian Kamplon buwas nga pareho nga oras nga ni stasyon din hila atan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, aton oras may danala kita sa usa ka minuto antes mag alas 9 waray nakata oras nga anarpi kalbayog in man na namilit na liwat pagkatapusan na nato natong partisipasyon dito sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Salamat san ako nakaupod sa Master Control sa BOS Sir Louie Halalon ngan si Kuya Israel Esrataro ngan si Kuya Israel Gonzales. Ngan salamat liwat san ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perry. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod yan ang Thursday edition sa naton programa. Good morning Eastern Visayas. O sa ngalan sab sa Regional Head sa Philippine Information Agency Rian Arinto, ini si Bong Pidalino dikan diri sa PI Sanurite. Hangtod na lang sab sa sunod gayon. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Dian Kamplon, Ate Suzeta, and ingon man kang Sir Bong Pidalino. And sa ato nga mga higala nga nagpaminaw maparadyo man sa ato nga Facebook Live, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa ito nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales o Kuya Jun Antegra. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahangina na Aljon Malot. Sa makausapa, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Philippines. For more than 7. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko